Bago natin simulan ang ating chapter 115, gusto ko muna i-shoutout ang ating mga members sa ating exclusive channel ngayong March 1, 2026. Shoutout kay Michael Upaw, John Polignes, Darwin Bautista, J-Boy Pablo, Wildman, Pedro, Ray Glenn, Ray Colocar, Malbas, John Benedict, Mark Kevin Hermoso, Mask Brillo, Ronald Esok, Carlo, Avriin Liin, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Noel Mark Castillo, Ramil Dalagit, Lori De Los Santos, Wilson Amongol, Aldrin Pedong, Jayhan Igiya, Orel Jane Refill, Emilia Madoro, Roger Cortez Jr., Eric Lazaro, John Kim Bichachino, Nero 16, Cordova Loy, Mark Angelo Vivas at kay Alitaptap Vlogs. Sa mga gustong mapasama rito, magpunta lang kayo sa ating join button at pumili ng membership channel na kaya ninyong i-avail. Pinakamababa ay 25 pesos at pinakamataas ay 199 pesos. Ang advanced chapters na mababasa ninyo ay depende kung gaano ka taas ang inyong level na pinili. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 115. Nang postehan nga ni Tristan ang kanyang katapatan, ay ramdam niya ang lakas at tigas nito. Sa mga ganitong pagkakataon ay susubukan naman nga niya ang kakayahan nito. At ito ay sa paggamit ng kanyang bilis. Sa taas niyang 6'6 ay malakas ang kumpiyansa niya na hindi sa kanya aabot ang 6'9 na katapat niya. Sa pagpunta nga ng bola sa kanila habang paparating siya ay bigla na lang siyang tumakbo at nang iwasan niya si Manigbas ay doon na nga siya napangiti dahil hindi agad ito nakaresponde. Sa pagtalo niya papunta sa basket ay doon nga rin niya sinambot ang bolang ipinasa ni Martin at walang kahirap-hirap na idinakdak ito. Sa paglapag nga ni Tristan ay agad siyang tumuro sa side ng kalaban. Sina Larry at Baro naman ay mabilis na dinikitan ang kanilang mga katapatan at sina Solis ay bumigla nga ng takas mula sa dalawa. Sa pagsambot naman ni Duterte sa bola mula sa inbounder ay agad siyang initian ni Suarez. Hindi pa rin ako bilib sa ginawa mo, sabi nga ni Duterte. Bakit hindi mo subukan pumuntos na ako ang defender? Seryosong wika nga ni Suarez at nang marinig ito ni Duterte ay napatingin siya rito ng matalim. Gusto mo ba talaga akong subukan? Siyempre, nagyabang ka noong isang araw kaya ipakita mong totoo ang yabang mo. Sabi nga ni Suarez at napaseryoso na lang siya nang umabante ng mabilis si Duterte sa kanya. Ang lakas, sabi nga ni Martin sa sarili at pagkakita ni Tristan sa paglampas ni Duterte kay Suarez ay agad siyang rumesponde. Siya nga ang humarang dito at sa pagtalikod ni Duterte ay binigla nito ng pihit pauna si Agoncillo. Kahit ikaw pa ang bumantay, sabi nga ni Kian Mark at sa paglampas niya kay Agoncillo ay bigla namang lumitaw si Suarez. Talagang mapilit ka, sige. Sabi pa nga nito at sa pagkakita niya sa basket ay agad na nga siyang tumalon na ikinaseryoso na lang ni Solis na halos yakapin ngayon ng kanilang mga defenders. Napailing naman si Coach Danny sa ginawa ng kanyang point guard. Pinakawalan nga ni Duterte ang bola, sa pagbitaw niya ay siya naman paghataw ni Shaquille dito. Nice block shot, sigaw pa nga ni Tristan na bumigla ng takbo at nang masambot naman ni Martin ang bola ay agad niyang ibinato ito sa sahig. Dumiretso nga iyon kay Agoncillo na biglang ibinato ang bola sa board ng basket. Sina Baron at Larry nga ay napakuyom na lang sa gagawin ni Tristan. Walang hiya, dapat ako ang gumagawa niyan, bulalas nga ni Baron. Ang mga manonood naman ay napalunok dahil tumalon si Agoncillo at sinambot ang bolang bumalik sa ere at pagkatapos doon ay iniikot niya pababa ito bago itakdak. Si Carl Edwards nga ay marahang napangiti mula sa bench ng Davao dahil isang windmill dunk ang ginawa ng manlalaro ng Calapan City. Nagpakitang gilas na nga talaga ang mokong na ito. Nakangiting wika na nga lang ni Markeli. Si Coach Isaiah naman ay napangiti dahil wala raw makakahabol kay Tristan kapag ito ang nasa power forward position. Dito raw lamang ang kanyang lineup at dahil magaling na passer din si Suarez ay madali lang para rito na ibigay ang bola kay Agoncillo. May pagngiti pa nga si Tristan sa harapan ng manonood na nasa likuran ng basket nang siya ay lumapag. Davao supporters ang mga iyon at malakas na boo ang ibinigay ng mga iyon sa kanya. Tinakpan pa nga ni Tristan ang kanyang tainga para sabihing wala siyang naririnig at napatawa naman ang mga kakampi niya sa ginagawa nito. Binigyan nga rin niya ng high five si Martin at doon na nga tumawag ng timeout ang Davao City
dahil 8 na lang ang lamang nila. Makikita pa nga si Alvin na kinakausap si Kian. Pantay sarado kayo, kaya ako na ang umatake. Dahilan naman ni Kian na marahang napatingin sa masama na naman ang tingin sa kanya na si Coach Danny. Makikita nga rin si Carl Edwards na nakatayo na at mukhang papasok na ito sa game. Ang Team Kalapan nga ay nakita rin iyon at napahanda rin ang mga players nila. Mukhang papasok na si Kano, sabi nga ni Baron. Kami yata magkakatapat. Sabi naman ni Tristan na relax ang datingan dahil may 2 highlights siyang nagawa sa laro. Baron at Larry, huwag ninyong papabayaan ang 2 solis. Basta hindi sila makapuntos, good job na kayo sa akin. Wika nga ni Coach Isaiah at napatango naman ang pilit ang 2. Wala raw silang choice. Iyon ang utos ng coach, kaya go lang daw sila. Titingnan ko muna kung may magagawa kayo kay Edwards. Kapag wala, ibabalik ko ng starter sa game. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at nagkatingin na naman sina Larry, Baron at Tristan. Kahit sa second half na sila maglaro, coach, sabi pa nga ni Tristan at napangiti naman si Markily. Sige, iyan naman ay depende sa gagawin ninyo. Sabi nga ni Isaiah at nagtayuan na nga ang mga players niya. Napaseryoso nga rin sila dahil si Duterte ang pinalitan ni Edwards. Ihanda mo ang sarili mo, Martin. Paalala pa nga ni Coach Isaiah kay Suarez dahil hindi siya sigurado kung sino ang magiging point guard ng kalaban. Sumilbato na nga ang referee at makikitang si Edwards ang sumambot ng bola at nang pagmasdan nito si Suarez ay marahang napangiti ito. Mendez 2.0 daw si Suarez at sa pagdating niya sa side nila ay dito na nga niya binigyan ng isang harapang tres ito. Ang ganda ng release ni Edwards at si Martin ay itinodo ang pagtalon kaso mataas din ang talon ng kaharap niya. Mukhang mabilis kung mapapalabas si Martin kung ganito. Sabi nga ni Coach Isaiah at isang tres kaagad ang ginawa ni Edwards sa pagsisimula pa lang ng pagpasok niya sa loob ng court. Sa pagpunta naman ng bola sa Kalapan ay agad niyang napaatras si Martin mula kay Edwards at agad din nga niyang ipinasa ito kay Tristan para maitawid sa gitna. Makikita nga si Baron at Larry na tumakbo palapit kay Tristan kaso dahil nga kumpiyansa si Agoncillo ay bigla siyang umatake sa basket. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa niya sa bantay niyang si Manigbas. Isang mabilis na sidestep lang iyon at heto nga at nasa ere na agad siya para sa isang bilisang layup. Sa pagkawala ng bola sa palad ni Tristan ay siya naman pagpalo ni Edwards dito mula sa kanyang likuran. Si Martin nga ay makikita nakaupo sa sahig ng court at sa pagbagsak ng bola ay agad din itong nakuha ni Edwards. Bumigla nga ng takbo si Edwards at ang napatayong si Suarez ay mukhang hindi ito kaya. Kung kaya't itinodo ni Agoncillo ang pagtakbo para siya ang dumepensa rito. Ang bilis, sabi nga ni Tristan. Hindi niya ito maabutan at si Edwards naman ay napangiti nang may 2 players ang biglang nakahabol pa rin sa kanya. Sina Dizon at si Meron ito. I will test these 2, especially si Meron. I saw his vertical leap during our warm-up. Sabi nga ni Edwards sa sarili at sa pagtalo niya ay dito na nga napatalo ng 2 players na nakaasul. Ang mga manonood ay napaseryoso na lang at sina Baron at Larry ay nagdilim ang paningin dahil hindi nila naabot ang peak ng pagkakahawak sa bola ni Edwards. Kasunod nga noon ay pagdiretso ng kaliwang kamay nito na may hawak na bola sa ring. Sabay ngang lumapag ang 3 sa ilalim ng basket at nagwala nga ang Davao crowd matapos iyon. Si Baron naman ay biglang lumabas sa court at isang mabilisang inbound pass ang kanyang ginawa dahil nasa side pa ng Kalapan sina Martin at Tristan. Pero umalingaw-ngaw ang tunog ng bola at ng palad ni Edwards. I saw that play from Ibanez. Sabi nga niya at napatalo na lang si Larry para siya ay sabayan sa pagtalon agad sa basket. Kasunod nga noon ay ang pagdunk ni Edwards sa harapan ni Dizon. Kasunod nga rin noon ay ang pagsilbato ng referee at pagbagsak ni Dizon sa harapan nito. Ang lakas, hindi basta-basta ang kanong ito. Nasabi na nga lang ni Larry at si Baron ay marahang napakuyom nang lumapag si Edwards. Nang mga oras ng iyon ay nagwawala na lalo ang Davao crowd dahil napakabilis na binawi ng team nila ang momentum dahil sa manlalaro nilang may golden hair. Habang pinagmamasdan nga ni Edwards ang dalawa ay mararamdaman din ang malakas na datingang nagmumula rito. Si Coach Danny nga ay tuwan-tuwa dahil sa pagkakaroon niya ng ganitong klase ng player. Base nga sa kwento ni Edwards sa kanya nang bumalik ito ng Davao ay may main objective ito sa paglalaro sa Maharlika League. Bukod sa magkampiyon sila ay ang ilang paso rin ang pinakamagagaling na player ng liga lalo na
si Knight Abad. Kung hindi lang siya na-delay ng uwi, ay baka tinalo rin namin ang Cagayan de Oro. Pero okay lang, may playoffs pa naman. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Danny na pasimpleng napasulyap sa bench ng kalaban. Maganda ang ipinakita ng mga players ninyo kanina. Pero hindi na iyan nahayaan ni Carl Edwards. Dagdag pa nga niya sa isip at gusto nga niyang pagtawanan ng Calapan City team. Pero itinuturing pa rin naman niyang malakas na team ito kaso. Sa bagong Davao City lineup na mayroon siya ngayon, may kumpiyansa siyang hindi sila matatalo sa pagkakataong ito. Si Coach Isaiah naman ay pinalakpakan sina Baron at Larry na medyo natulala sa ginawa ni Edwards. Pagkatapos noon ay nagsalita siya at ngumiti sa dalawa. Pagod na ba kayong dalawa? Gusto na ba ninyo magpahinga? Malakas na tanong ni Coach Isaiah at nang marinig ito ni Coach Danny ay marahan siyang napaseryoso. Ibig sabihin, hindi mo pa ibabalik ang starters mo? Tanong nga ni Coach Danny sa sarili niya at nang mapatingin siya sa mga players niya sa loob ng court ay agad niyang tinawag ang mga ito at sumenya siya sa mga ito gamit ang kamay. Kung ganoon, sabi nga ni Coach Danny at tapatango naman ang kanyang mga players nang makita iyon. Masyado ka bang bilib sa mga pinasok mong players o minamaliit mo ang mga players ko? Seryosong wika nga ni Coach Danny at nang maipasok nga ni Edwards ang bonus shot ay doon na nga napuno ng malakas na cheer ang venue para sa kanila. Kaso, nang sambutin na nga ni Martin Suarez ang bola, ay siya naman paglampas sa kanya ni Baron at Larry. Iyon ang go signal para kaming dalawa ang maging main offense ng lineup na ito. Sabi nga sa sarili ni Larry at Baron na agad na sinilayan ng ngiti ang labi. Hindi na tayo pwedeng maglapot. Mahinang wika ni Baron. Huwag mo akong idamay. Bigla rin lang akong may naalala at nakalimutan ko na may naiwan nga pala ako sa Mindoro na gustong makita ang maganda kong galawan. Sagot naman ni Larry at si Baron ay napakuyom naman nang marinig iyon. Congrats! Ito nga ang munting sagot ni Baron at bumigla na nga ng takbo ang dalawa. Mabilis iyon at si Marty naman ay agad na ibinato ang bola papunta sa direksyon na daraanan ni Baron Semeron.